kapatid. Hallelujah. God bless Sister Claire. God bless Sister Claire. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, natandaan niyo po ba yung lesson natin nung nakaraan, mga kapatid? In strengthening our relationship, di ba, mga kapatid? Kung natatandaan niyo yun, mga kapatid, ito yung nagpapalakasan tayo sa bawat isa, mga kapatid. So, as we continue, mga kapatid, our lesson, mga kapatid, to strengthen the relationship of ating mga, sa bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon naman, mga kapatid, we are closing the door on the past, mga kapatid. Ang sabi sa John 10:7, mga kapatid, then Jesus said unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Hallelujah. So many Christians are plagued with feelings of shame or remorse because of things that happened in the past. These feelings constantly hinder any victory that might be experienced, and one constantly feels worthless and ashamed. Sabi dito, mga kapatid, sa verse na to, mga kapatid, so John 10:7, sinabi ng Panginoon na ako ang pintuan, mga kapatid, ng mga tupa, mga kapatid. So we are the sheep, mga kapatid. Hallelujah. So ang kailangan natin gagawin, mga kapatid, we will not base on our emotions and our feelings, mga kapatid. Hindi na ito yung panahon, mga kapatid, sa mga nakaraan natin na patuloy nating i-reminisce, mga kapatid, di ba? Kasi paano tayo magiging victorious, mga kapatid, kung tayo mismo, hallelujah, ito yung sagabal, di ba, mga kapatid, na nagbibigay na instead na we are not blocking, di ba? Kasi hinder to, mga kapatid, yung pagbalik-balik natin sa mga nakaraan, mga kapatid. Dito rin, mga kapatid, hallelujah, na sinasabi ng verse na ito, mga kapatid, na mismong Panginoon ang nagsabi, mga kapatid, na I say unto you, I am the door of the sheep. So pag ang Panginoon ang pintuan natin, mga kapatid, hallelujah. So ibig sabihin, mga kapatid, pumapasok na tayo mismo sa kaharian ng ating Panginoon. Right po ba, mga kapatid? So ibibihis natin bilang mga tupa at hindi mga kambing, mga kapatid. Mga kapatid, hindi tayo matututong manuwag. Diba, mga kapatid? Hallelujah. So, ang pintuan ng Panginoon is malaki ang pintuan, mga kapatid. So, ibig sabihin, pag pumasok na tayo, hallelujah, all the things sa Panginoon, yun na lang po ang ating susundin, mga kapatid. Ito, mga kapatid, hallelujah, it's time to close the door, mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabing sarado, mga kapatid, we will not enter, di ba, mga kapatid? So, I have a question to each of you, mga kapatid. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, anong ibig sabihin ng sinabi na dito sa verse na ito na it's time to close door, mga kapatid. Based on you lang, ha, mga kapatid. Make it short, mga kapatid. So, simulan mo na, Sister Rene. Simulan nyo na. Lahat po tayo, walang exempted. Dito. Okay, kahit sino sige na, para po hindi tayo masayang ng oras, tayo na po tayo, let's participate, mga kapatid. Kalimutan na yung nakaraan na nangyari sa'yo. Yung mga masasamang nakaraan, yung mga negative at kasalanan na nagawa mo pag lumapit ka sa Panginoon. Amen. Okay, praise the Lord. Para sa akin, it's time to close the door. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay, isarado na natin. Mag-umpisa tayo sa umpisa. Katulad na sinabi niya, mag-umpisa tayo sa umpisa at lahat ay kalimutan na. Amen. Kung anong mga pangyayari noon na hindi mabuti, huwag nag-isip-isipin kasi may stress lang kayo sa buhay. Dapat kalimutan na, isira na nga isira na ang pintuan ng mga bagay na hindi mabuti.
Amen, na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Now, it's time for you na, walk forward ka na, mag-concentrate ka na, mag-focus ka na sa magandang buhay. Dahil tapos na po ang mga bad na experience sa buhay. Amen. Sa akin, Wow, may dalawa. mag-work ang nakaraan. Sige, sige. Si Joey na lang kayo? Sige, Oo. So, Lahat naman yan. the word is move on. So, if whatever is the Lord giving you, may word na bibigyan sa Panginoon eh. Dapat manampalataya tayo doon, sundin natin siya. So, move on. Amen. Amen. Dalawa, isa. Wag lang kumbatin ang nakaraan. Kaya closed door. Kasi babalik-balik lang yun, hindi matatapos. Hindi matatagal yung bitter na sa puso mo, kaya forget about the past. Yun. Closing the door on the past. Sinasabi dito, nakalimutan mo ang nakaraan. Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong kinabukasan basta maniwala ka sa Kanya. Amen. So, Sis Eva. Forget about the past and face the new beginning. Amen. Sis Beron. Isaranan dapat yung mga masasamang nakaraan dapat nang kalimutan at dapat na rin matutong magpatawad at matutong magbigay. Amen. So, Sis Kailangan natin isara ang mga pintuan na hindi magandang nangyayari sa buhay natin at move forward sa bagong pinto na buksan natin. Amen. Amen. Ako po, Sige, may bibigay lang po akong scripture po. Sabi po dito sa Isaiah 43:18-19, forget the former things, to do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Sabi nga, forgive the forget the people who hurt you, forget yourself of the past mistakes, accept that some things are finished, trust God for a new beginning, pray for healing and peace. Amen. Sis Hannah. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, all things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Inspired naman po dun sa Philippians 3:13. Forget what is behind, reach for what is ahead. Your future is calling. So that's why we don't look back. Dahil God closes the door of the past because it's no longer fits the person na we are becoming po. Amen. Si Jackie. Closing the door on the past. Paano ba? Ayaw mo yan. Past is then, kasi ibig sabihin closing, di ba? Hindi naman lahat is kailangan mong i-close. So, syempre, kapag close mo yung isang bagay, kailangan patawarin mo muna yung sarili mo. Kasi you cannot let go from the past. Kasi yung utak natin is andyan lang yan. So, dapat patawarin mo yung sarili mo and then move forward. And kaya sinasabing closing the door on the past. So, kailangan talagang fully na pinatawad mo ang sarili mo at yung taong nagkasala sa'yo at yung mga taong magkakasala pa sa future. Of course, the grace by God yun. Okay, thank you po. And I, thank you. Si Jaira na lang, si Jaira na po. Si Jaira. Si Pastoral last Ay, oo nga pala si Pastor na. Forget about the past and look No, forward parang to the meron ka future. pas. Walang tigilan yan, ha? Look forward to the past. Halos nasabi na nila lahat pero sa akin parang iba eh. Sa akin yung parang yung kay Lot's wife, don't keep on looking back sa nakaraan. Alam mo, mga worldly things mo, yung mga worldly na nagawa mo, Yes. learn to forgive and then look forward to the future kasi magiging pillar of salt ka. Parang madi-destroy ka. Magiging stagnant ang buhay mo kasi you keep on looking at the past. Tapos, pillar of salt, total distraction ka kasi hindi ka makakapaglingkod ng maayos sa Lord kaya dahil kang magkakaroon ng guilty feelings sa mga nagawa. Amen. Tawarin mo. Favorite verse ko ito mga kapatid, yung John 20:23. Sabi doon mga kapatid, what sins ye remitted, they are remitted. Whosoever sins ye retain, they are retained. So ibig sabihin mga kapatid, closing the door on the past when already mga kapatid, like
mayroon kang naging kasalanan, mga patidimin, at hiningian mo ng kapatawaran, tama yung unang sinabi ni Sister Jackie na patawarin mo muna ang sarili mo. Kasi kung hindi mo mapatawad yung sarili mo, hindi mo mapapatawad yung kapwa mo. Diba? Amen. At kung hindi mo, mga kapatid, praise God, nakalimutan yung nakaraan, nananatili yan, di ba? It will retain, mga kapatid. Kaya, kailangan pag close mo na, let God shut it off, and God will always, God will open the door of yung blessings, yung bagay na, mga kapatid, praise God, nakakalugod sa Panginoon, at yung makakapagpalago pa ng pananampalataya o paglakad mo sa Panginoon. Amen. So, thank you sa inyong mga kapatid. At least mga kapatid, Kayo po. naunawaan ko yan. Ano po gusto niyong i-close? Okay, amen, mga kapatid. Back to you po. Oo, mga kapatid. Yung katulad yung kay Mary Jane, mga kapatid, na sinabi niya, is in Genesis 19:26, mga kapatid. So, Lot's wife, always looking back, mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabi na po kasi sa atin ng Lord, mga kapatid, hallelujah, na i-close na natin yung nakaraan and wag na po natin siyang titingnan. We will not be always looking back, mga kapatid. Pag sinabing sarado na yun, mga kapatid. Kunyari, sa isang supermarket, mga kapatid, na kapag nakita yung sarado, mga kapatid, tutuloy pa rin po ba tayo, mga kapatid? Magtatanong po, close po kayo. Kasi sarado na siya, mga kapatid, di ba, mga kapatid? Ibig sabihin nun, mga kapatid, hallelujah, katulad ng mga sinabi nyo, kailangan lang natin, mga kapatid, kapag inuutos na ng Panginoon na sarado na natin yung mga bagay na hindi na dapat pag-usapan pa, gawa ng mga former things natin, ng mga nakaraan, it's time to shut it out. Diba? Close down totally, mga kapatid. Wala ko yan eh. Hallelujah. Praise the Lord. Unahin muna natin ang sarili nating analyzation, mga kapatid. Nanonood siya. Kapag ipinasara ng Diyos yung pintuan na yan, Yeah, mga thank kapatid, you so much. you analyze yourself, bakit kailangan niyang iutos sa bawat isa sa atin na isara ang pintuan na yan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sinasabi dito, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon ang ating pintuan, mga kapatid. So, ang pintuan lamang ng Diyos, mga kapatid, ang ating titingnan, not our things that behind. We are focusing, mga kapatid, what is ahead. Diba, mga kapatid? You will not base on the emotions, on the feelings, mga kapatid. Kasi ito yung hadlang sa victory, mga kapatid. Nararamdaman mo, mga kapatid, minsan sa ginawa mo, worthless ka, nahihiya ka. It is already close. Nagawa na yan. Kahit pa ulit-ulitin mo yung bagay na yan, tapos na yan. Hindi mo na siya pwede pang i-restore. Hindi mo na siya pwede pang gawin pa ulit, na kapatid. Hindi mo na siya pwede pang ibalik. Yes. Diba, mga kapatid? Ang tangi mo lang magagawa, mga kapatid, is harapin ang katotohanan. Amen. Diba, mga kapatid? Balik tayo ng balik kung saan nakaraan. Dumalago ba tayo dyan, kapatid? Yun ang gusto ditong iparating bawat isa sa atin, mga kapatid. Close is always close, mga kapatid, kapag sinabi ng Panginoon. Isarado mo na yan. Huwag mo nang kailan pang bubuksan. Doors can be open. Another door. Diba, mga kapatid? Another door. Hindi, wag mong ipagpilitan ng pintuan na yan na nakakandado na, nakapadlock na, patuloy mo pang kakalkalin, sisirain mo pa. Diba, mga kapatid? You will, gino'n ginagawa mo. You will use your effort. You will distract you. Destroy Diba? yourself. Sinisira ka lang ng nakaraan mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Kapag may nakagawa sa iyong kasalanan, mga kapatid,
itutuon mo na lang ba doon lagi mga kapatid? Lagi mong aalalahanin mga kapatid. Ito niloko ko ng tao na to eh. Pag nakikita ko eh. Nakalimutan ko na. Pero mga kapatid, pag nakikita mo siya deep inside of your heart, nagkakaroon ka pa rin ng bitterness. Amen. Amen. Mga kapatid, pag sinabing kalimutan, sarado, isara mo na. Diba kapatid? Huwag mo nang alalahanin yan. Kasi nga, sarado na eh. Diba? There's another, door for you. A great door na ibibigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong manatili doon sa pintuan na sarado na, kapatid. Nawalan ka na ng trabaho, pipilit mo pa rin ba sitwasyon mo doon? Sarado na ang kumpanya? Hindi Oo, hindi. Yun na ang sinasabi dito, mga kapatid. Kapag sarado na, sarado na. Amen. Huwag mo nang pipilitin buksan. Amen. Diba? Huwag mo nang buksan. Huwag mo nang bubuksan pa. Kasi may greater opportunities that God ibibigay sa bawat isa sa atin. Kapatid. We always looking back for the positive side. Mga kapatid. Hindi na tayo laging sa negatibo. Negatibo na ang mundo. Huwag mo nang gawin pang negatibo yung buhay mo. Hindi na yan nakakatulong, kapatid. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, all the guilt. Ayan, sa two types of guilt, mga kapatid. Yan, may earned guilt. Guilt associated with the conviction of sin, mga kapatid. Yung parang pinagduduldulan mo na lang, kasalanan ko to, kasalanan ko to. Kasalanan ko to, parang ganon. Diba? Ayan, mga kapatid. Earned guilt, mga kapatid. Hallelujah. Guilt associated, mga kapatid, with the conviction, mga kapatid. Sabi sa 2 Samuel, mga kapatid, pakibasa na lang po. And Nathan said to David, Thou art the man that said the Lord God of Israel. I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul. And I gave thee thy master's house, and thy master's wife into thy bosom, and gave thee the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I will moreover have given unto the such and such things. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord, to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. So yan yung natin, mga kapatid. Isa sa na earned guilt, mga kapatid. The judgment of King David, mga kapatid. Sabi, we earn it sometimes legally. God said he was guilty as charged, mga kapatid. Also, mga kapatid, emotionally earned, mga kapatid. He felt shame and remorse, mga kapatid. Minsan nahihiya tayo, mga kapatid, di ba, mga kapatid, sa mga ginagawa nating mga kasalanan, di ba, mga kapatid. Eh, nung remorse, mga kapatid, hallelujah, ito yung pagsisisi, mga kapatid. Nagre-remorse tayo, mga kapatid, hallelujah. Sa pakibasa po nga po yun sa Psalms 32, verses 3 to 5, mga kapatid. Pakibasa po. Sa Psalms chapter 32, verses 3 to 5. Nang ako'y tumahimik, ay nanglumo ang aking mga buto dahil sa aking paggangal buong araw. Sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng taginit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinupli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Praise the Lord, mga kapatid. Ano ibig sabihin yon, mga kapatid? He felt shame and remorse, mga kapatid. Emotionally earned. Nararamdaman po ng bawat isa yan, mga kapatid. Minsan, pag nagkakaroon tayo ng guilt feelings, mga kapatid. Sa palagay nyo, mga kapatid, those emotions, mga kapatid, it can help us ba?
pakibasa yung, pakiintindi yung sa Psalms 32, 3-5, and pakitayo po ng bawat isa lahat. Isa-isa po ulit. Based on that Psalms, mga kapatid, sa binasa nyo, those emotions ba, mga kapatid, na nararamdaman natin, it can help us ba, mga kapatid? It can, yung nararamdaman mo, shame, mga kapatid, remorse, those emotion, mga kapatid, hallelujah. Psalms 32, mga kapatid, 3-5. Sabi dito, mga kapatid, mapalad ang tao, nang ako'y tumahimik ay nang lumo ang aking mga buto, dahil sa aking pag-angal buong araw. Sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init, mga kapatid. Aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo at aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsasalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ng kasamaan ng aking kasalanan. Napakaganda, di ba mga kapatid? Nori? Para po sa akin, magkakaintindi ko sa buong verse na yun. Para magsisi ka sa mga ginawa mong kasalanan. Kasi ang Panginoon, pinapatawad ka. Kung paano kaya magsisi ka pa sa ginawa mong kasalanan, di ba patatawarin ka? Amen. So next, sige, sisters. Para sa akin, ang pagkakaintindi ko is, yung mga, since nasa Panginoon na tayo, ano na tayo madali na tayo makonvict dun sa mga nagagawa natin kasalanan. So, yung mga kasalanan na yun, hindi makakatulong kung hindi mo ipapahayag at hihingi ng tawad sa Panginoon. So, noong time na wala pa tayo sa pananampalataya, lagi tayong gulo, wala tayong peace of mind. Pero noong nasa Panginoon na tayo at alam na natin na kailangan nating ihingi ng kapatawaran ng mga kasalanan natin, binibigyan talaga tayo ng peace of mind. Kumbaga, at peace na tayo. Kasi naibigay na natin sa Kanya at alam natin na pinatawad tayo. Amen. 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 Praise the Lord. Para sa akin, pag tayo nagkakasala, para bang nakakapanlumo para sa akin na nakakahiya sa Panginoon. At para bang ang layo-layo natin sa Panginoon pag tayo nagkakasala. At kumbaga, kahit kinikilala natin ang ating kasalanan, mas maganda at dapat hindi natin tuloy. Kasi pag ito ating nararanasan, parang ang layo natin sa Panginoon. Hindi natin maramdaman ang kanyang presensya. Hindi ang hiya tayo. Yan lang, ang Para sa akin po, Sunod kasi si Victoria. ang pagtatago ng kasalanan ay nagbibigay hirap po sa atin. At ito'y nagbibigay din ng bigat sa ating loob. Kasi pag tinatago po natin ang ating kasalanan ay parang hindi po natin binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay tulungan o tayo ay mailabas dyan sa kasalanan na ating ginagawa. Kaya kailangan po nating i-confess sa Panginoon yung mga kasalanan natin at kailangan din natin i-admit yung mga kasalanan natin sa ating sarili para tayo po ay magkaroon ng peace sa ating puso at sa ating isipan, lalo na po sa ating Panginoon. Ito yung just Psalms 32 verse 3-5 actually is written by King David, di ba? Si King David, nung panahon na siya ay nagkakasala sa Panginoon at ikinonsil ngayon sa Panginoon. Hindi niya kinonfess. So, sa pamamagitan nun, sa nangyaring ganon, siya mismo ay naghihirap. Kasi yung kapatawaran, nagmamanifest sa body niya, nagkakasakit siya, I believe nagkakasakit siya. So, apply natin sa buhay natin, sa dapat na ating itaas sa Panginoon ng ating buhay. I-confess natin lagi yung ating kasalanan na siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan to overcome that situation. At sa ganun, mararamdaman natin yung kagalingan kasi yung kasalanan
na naapektuhan yung buhay natin, yung katawan natin, tayo mismo ay dapat gumagaling sa kabutihan ng Diyos. Siguro po yung maano ko po dyan yung habang hindi, ano yun? Hanggat itinatago mo, bihag ka ng lahat ng kalat. Pero ngunit pag inamin mo, malaya ka dahil papatawanan ka ni Lord at bibigyan ka niya ng maganda pang hinaharap. Kung ano mang merong kasalanan tayo na nagawa natin, kailangan sabihin natin sa ating Panginoon, confess natin sa ating Panginoon nang hindi na tayo nahihiya sa ating kasalanan before. So, kailangan may declaration sa lahat ng ating ginagawa na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon na sa Panginoon ay maging free ng ating pag-iisip. Amen. So, sino pa po? Pastora? Sino ba? Praise God. Dito ang sinasabi niya dito mga kapatid, amen. Kung yun nga, nabanggit ng Sister Fatima, mga kapatid, tinatago, ibig sabihin, sabi niya, silence dyan mga kapatid. Nanahimik ka, wala kang ginawa mga kapatid, lalong nanghina mga kapatid, ikinahina mo mga kapatid, praise God. Kailangan, laging sabi nga ng Panginoon, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive our sins. At sabi din dun sa Proverbs mga kapatid na, He that covereth sin, yung tinatakpan mo yung kasalanan mo, lalong walang kapatawaran mga kapatid, walang mangyayari sa iyo mga kapatid, praise God. Hindi ka makakamove on mga kapatid, patuloy pa rin mga kapatid na hindi maganda ang dulot ng mo mga kapatid, praise God. Kasi hindi mo hinahayag sa Panginoon na ako ay mga kapatid. Dito din papasok yung reprobate mind din mga kapatid, na self-righteousness, na kung saan mga kapatid, praise God, feeling mo, kaya mo, feeling mo, matuwid ka, feeling mo mga kapatid. But the Lord knoweth everything. Kaya kailangan ihayag natin sa Panginoon para magkakaroon ka ng kaginhawaan, magkakaroon ka mga kapatid ng paglago, mga kapatid. Amen. Kasi ang paglago, mga kapatid, praise God, ay hindi lamang doon sa nagagamit tayo sa pulpito, mga kapatid, hindi lang doon sa mga bagay na nakikita ng tao, mga kapatid. Ang paglago natin, mga kapatid, praise God, ay yung sarili mong, yung bang nandyan yung inner peace, inner joy, mga kapatid, at higit sa lahat, yung katuwiran ng Panginoon. Pinakamaganda is yung namumuhay ka sa katuwiran ng Panginoon. Praise the Lord. Sa akin po, maliit lang naman. Sige, next ito si Nahirapan ako. Ang pagtatago ng kasalanan ay nagdadala ng sakit. Ngunit ang pag-amin at pagsisisi ay nagdadala ng kapatawaran at kapayapaan. Amen. Sige, Sis Jane. Diba? Yun nga, yung pag-focus yung kasalanan mo. Sa psychology, meron din mga psychological factors talaga na Aray ko. magkakaroon ka talaga ng Ano kayong verse depression. ko? Science? Sa engineering. Kasi may mga bagay na Sa administration. Sinungaling confess sa admin. Panginoon. Ano na confess sa tao? Sa Kasi minsan, manpower. confess mo rin sa tao. Chichismis ka pa. Magkakaroon ka pa ng spirit of condemnation. Chichismis pa ng diablo yung kapwa mo. Minsan, hindi kasi lahat nakakaunawa. Piliin mo rin yung mga tao na, di ba? Kako na, gano'n. Kasi hindi lahat ng tao nalalapitan mo na tungkol sa problema mo or whatever, makakaunawa. It's better to confess your sins before God. Kasi mawala yung spirit of condemnation sa'yo. Kasi okay yung conviction ng Lord, andun eh. Pero pag hindi mo kinonfess yan at paulit-ulit mo kinukonsil, magkakaroon ka ng spirit of condemnation, tapos magiging depression at baka magkaroon ka pa ng suicidal tendency. Ito yun. Kasi andun yung spirit of heaviness eh. Kung ginawa ni King David, ano ginawa niya? Di ba nagtago siya sa cave? Nagtago siya. Kahit nandun na sa ayaw na niya, hindi niya mapatawad sarili niya, kinundem niya dahil sa pagkasalanan niya with Bathsheba. Andun talaga nagkaroon siya ng depression na talagang nawala yung feeling niya na isa sang hari at andun ang waling ng Panginoon sa kanya.
tago siya ng tago, dahil nandun yung takot sa kanya. Pero kailangan i-release mo na lang sa Panginoon. Dahil wala na talaga ang choice ka doon. Dahil kumaan na lang lahat. Diba? Tumataas ng kamay ang ating preacher doon, oh. Yun, good morning! Praise God. Good morning, Lord! Kaya nakapikit ako na kinig. Amen! Fernando po. Nagising. Mag-isali nga. Ang ganda ng usapin ito mga kapatid. Yan ang katulad ni Haring David. Wala pa siya. Kasi pag nagtatago ka ng kasalanan mga kapatid, kakaroon ka ng guilty sa iyong puso. Amen. Sa iyong pag-iisip, praise God. Wala kang kapayapaan. Amen. Hindi mo maramdaman ang presensya ng Amen. Panginoon. Higit sa lahat mga kapatid, praise God, hallelujah. Yung hindi mo magawa yung gusto mo na kahit anong pilit mo lumapit sa Panginoon, hindi siya magpaparamdam sa iyo. Amen. Totoo yun mga kapatid. Amen. Hindi siya magpaparamdam sa iyo. Kahit anong klaseng iyak, naiiyak mo pa yan. Kahit anong klaseng lapit mo sa Kanya, hindi Kanya papansinin mga kapatid. Ganyan ang Espiritu ng Panginoon mo. Alam niya kung gaano ka karumi. Kasi ang Espiritu ng Panginoon hindi ka sa hangkapan niya kung karumitan. Kaya nga sabi, di ba? Anong sabi niya? Make my heart and make it real. For without holiness, you cannot see God. Hindi lang si mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi talaga mararamdaman mo. Amen. So, kinakailangan talaga ng repentance. Amen. Nanunuro yan. Madami po siyang sinasabi, oh. Nanunuro. Tumataas eh. Nanunuro eh. Sa verse na yan, malalim yan. Para yan sa sarili natin, unang-una. Kasi kahit hindi natin i-shout out sa ibang tao yung mga trials na nangyayari sa atin, God knows already. Lalo na kapag sobrang heavy yung nararamdaman mo, meron yung time na iiyak ka without knowing. Iiyak ka basta ng, masaya ka ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, iiyak ka. Kaya, mag-pray ka lang kapag yung mga ganyang nararamdaman mo. Kasi ang lalim ng Tagalog na talaga dito eh. hindi ko siya maarok. Pero yun lang talaga, yung kapag malungkot ka, yung kasalanan kasi, nandyan lang yan eh. Hindi ka tatantanan lalo na't na kay Jesus ka. 24 hours yung nandyan nakasubaybay sa'yo. Kaya always guard your heart and mind. Whatever happen, kung ano man yung naririnig mo, nakikita mo, you need to pray to God na bigyan ka pa ng patient, bigyan ka pa ng pag-unawa sa mga kapatiran mo. Hindi nga tayo nakikipag sa sanlibutan nakikipag-gathering. Nandito lang talaga tayo sa circle ng na kay Kristo. So nandito lahat yung pinupuntirya ng kalaban sa atin. Kung tayo lang yung mag-aaway-away, magwawasak po talaga yung binuo nila. So be careful always sa ating mga sinasabi, sa ating iniisip. Kaya kung hindi naman ikalulugod talaga ng huwag mo nang isabihin. Pray for it. That's all. Praise the Lord. Ang ganda. Ulit, next. Bless mga kapatid. Tunay nga po mga kapatid na yung mga sinabi nyo dito, mga totoo yun na mga kapatid. Dito sa Psalms 32 mga kapatid, si King David mga kapatid, diba sabi niya, tumahimik siya, subalit ang kanyang buong katawan, mga kapatid, pagal buong araw. Hindi wala siyang ginagawa, diba mga kapatid, subalit pagod. Diba? Ano ibig sabihin nun mga kapatid? Ibig sabihin, there's something hinder, diba? Na nagpapabigat sa kanyang kalooban, mga kapatid. Tapos, araw at gabi, mga kapatid, mabigat ang kanyang kamay, malamig ang kanyang katawan, mga kapatid, na ay naging katuyuan ng tag-init. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nito mga kapatid? David, mga kapatid, is mainit ang pananampalataya, mga kapatid. Subalit ano nangyari ng kanyang kainitan, mga kapatid? Nagkaroon ng paglamig, mga kapatid. Because of that, hinder sin, mga kapatid, na
hindi niya kayang i-confess sa ating Panginoon, mga kapatid. Ganun rin tayo, mga kapatid. Hallelujah. When we always acknowledge, mga kapatid, yung kasalanan natin, mga kapatid, hallelujah, sinasarili lang natin, mga kapatid. Subalit hindi mo kino-confess sa Panginoon. Kung ano man yung init, yung fire mo dito, mga kapatid, manglalamig yan, mga kapatid. Hallelujah. Wala yung fire na yan, mga kapatid, if you have something hinder in yourself. Amen. Diba, mga kapatid? Lahat ng klaseng init na nararamdaman natin dito, mga kapatid, na ginagawa natin, mga kapatid, sa ating relasyon sa Panginoon. Dahil lang sa simpleng kasalanan, mga kapatid, na hindi natin na i-confess. Yung pang naging dahilan ng pagkasira ng ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Nakakalungkot yung ganun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya wag natin, mga kapatid, na itago, mga kapatid. O ibig sabihin nito, wag mo na lagi siyang i-install sa puso mo, mga kapatid, nang sa ganun hindi ka na magkakaroon ng guilt feelings, mga kapatid. Tapos na yung paghingi mo ng kapatawaran sa Panginoon, hayaan mong Diyos ang kikilos na sa puso mo, mga kapatid. And that sin, mga kapatid, na hininder mo na sa Lord, huwag mo na siya ulit pang gawin pa ulit sa mga susunod na araw na pinatawad ka na ng Diyos, di ba, mga kapatid? Kasi that sin, mga kapatid, hallelujah, ito pa yung magiging dahilan, hallelujah, ng paglago mo sa Panginoon. Nakakalungkot yung ganun, mga kapatid, na nandoon ka na sa kalagitnaan, nagpuyat ka na, nagsaliksik ka na sa salita ng Panginoon. Subalit ito pa yung magiging hadlang sa iyo, kapatid. That feels so sad, mga kapatid. Hallelujah. Sayang, di ba, mga kapatid? Anong nag-bring sa atin ng conviction, mga kapatid? Hallelujah. Doon muna pakibalik. Yung Holy Spirit, mga kapatid. Kaya patuloy natin inaas ang Holy Spirit, Sis Rhea and Sis Nori, Beron. Sa mga hindi pa nakaka-receive ng Holy Spirit, mga kapatid, we always need the Holy Spirit in our life. Kasi ito talaga siya yung magbibigay ng conviction sa atin, mga kapatid. Although na tumalakad tayo sa Panginoon, pero ito yung powerful, kapatid, na kaya kailangan natin, mga kapatid, yung banal na spirito is laging mananahan sa atin. Pero ang banal na spirito na ito, mga kapatid, ay umaalis to sa atin. Amen. Hallelujah. Kasi, mga kapatid, pag may mga ginagawa tayong kasalanan, mga kapatid, umaalis ang banal na spirito sa atin, mga kapatid. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, mga kapatid. Ask yourself the question, am I doing anything that transgressing against the law of God? Yes. Of course, lahat naman tayo, mga kapatid. Bible hindi nagsabi dito ng wala, ay nang wala siyang ginagawa or perfect. Siya yung nagsisinungaling, mga kapatid. Lahat tayo gumagawa ng kasalanan. Nobody is perfect, mga kapatid. Diba, mga kapatid, kung sino nagsasabi na wala siyang kasalanan, niloloko niya lang ang kanyang sarili, higit sa lahat. At ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ano ang dapat mong gawin? King David repented. And God did what? Totally siyang pinatawad. Ganun naman ang gusto ng Panginoon, mga kapatid eh. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, kahit gaano pa kabigat, kalaki ang kasalanan mo, mga kapatid, God will always forgiven you. Us, mga kapatid, completely. Pero pag pinatawad ka na ng Diyos, kapatid, huwag mo na siyang ulitin ang kasalanan na yun, mga kapatid. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Amen. Kaya, mga kapatid. So ano bang basihan ng pagpapatawad, mga kapatid? One thing qualified the high priest to enter the Holy of Holies is the blood, mga kapatid. So next na, Sis Jackie, please. Yan. One thing that the high priest to enter the holies. In the Old Testament, mga kapatid, nagbibigay pa sila ng blood of the lamb. Kinakatay pa nila ito. Yung walang bahid na dungis, mga kapatid. Yung perfect, yung pagka-white niya. May makita lang dong itim, mga kapatid. Hindi nila kukunin yon, mga kapatid. Kailangan
perfect yung lamb na yun, mga kapatid. Ganun ang ginagawa ngayon, noon, mga kapatid. Pero ngayon, anong gagawin? God is able to consistently and completely forgive our sins because the debt has already paid. Sa Isaiah, mga kapatid, 53. Pakibasa yun, mga kapatid, yung verse na yun. Ano mga kapatid, kabayaran ng ginawa ng Panginoon? Hallelujah. Sayang. Isaiah 53. Is the Lord. Okay na. Sige, Tuloy basahin na. mo. Tuloy na ang kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon man ang ating pinalagay. Siya na hinampas sinaktan ng Diyos at dinalamhati hanggang siksya na. Ngunit siya na sugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsipagaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo. Bawat isa sa kaniyang sariling daan. At pinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Thank you sa Lord. Diba, mga kapatid? Dahil sa kanyang katawan, mga kapatid, natubos ang ating mga kasalanan. Compare noon, mag-o-offer lang sila ng mga ganyan, mga kapatid, ng mga blood. Ngayon, we have a living sacrifice, which is our Lord Jesus, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa paggawa natin ng kasalanan, mga kapatid, isipin naman natin, mga kapatid, ang ibinuwis na buhay ng ating Panginoon. Para nang sa ganon, mga kapatid, hallelujah, ito rin yung magiging dahilan natin, mga kapatid, sa hindi natin paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, di ba? You always think of God on the cross. Mga kapatid, sa ginuwis niyang buhay na hindi man tayo karapat-dapat na patawarin ng Panginoon, subalit sa kanyang pagmamahal, kapatid, pinatawad niya tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. The death of Christ made forgiveness possible. Thank you, Lord. Diba, mga kapatid, tayo pa kaya na ordinaryong tao, mga kapatid, na kapag ang kapwa mo nakagawa ng kasalanan, is hindi mo kayang magpatawad, kapatid? Hallelujah. Minsan ang tao, di ba, mga kapatid, hallelujah, katulad natin mga nilalang, mga kapatid, na we always think of our own benefits lang, mga kapatid. Porkit nasaktan ka na ng tao na yan, mga kapatid, patuloy mo na lang siyang hinahayaan, mga kapatid, na yung mga bagay na yun is nananalaytay pa sa puso't isipan mo, kapatid. How about the death of Christ on the cross? Amen. Kapatid, habang sinasaktan ng ating Panginoon, ikaw ang nasa puso't isipan niya, kapatid. Thank you, God. Diba, mga kapatid, habang binabaybay niya yung cross na yan, mga kapatid, buhat-buhat niya, mga kapatid, hallelujah, through that penance and sacrifice, mga kapatid, our debt has already been paid. How about pa kaya tayong human being, mga kapatid, na nakagawa lang ng kasalanan ng ating kapwa is patuloy mo pa rin siyang ibinabalik-balikan, mga kapatid. Hindi na tama, mga kapatid, yung gagawin natin na gano'n as walking in the Lord, mga kapatid. Kapag may kasalanan ng kapwa mo, kapatid, automatic patawarin mo. Amen. Hallelujah. Kung hindi mo man sa Kanya, mga kapatid, may confess ang kasalanan mo. Number 1, ihingi mo na ng patawad sa ating Diyos, kapatid. At huwag mo siyang patuloy na batikusin at alalahanin lagi kapag nakikita mo yung taong yon. Hallelujah. You see, the cross, tatandaan natin, lagi mong titingnan ng cross, kapatid, na sa ganun magkakaroon tayo ng conviction sa life natin, mga kapatid. Because of that cross, we are already been saved. Hallelujah. Kundi dahil sa cross na yan, mga kapatid, dahil kay Jesus Christ, we are all mananahan ng ating mga panghabang buhay na kamatayan, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat sa paanan ng Panginoon. Subalit napakabuti ng Diyos. Mga kapatid. Kaya ang basihan ng pagpapatawad, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, is kailangan mo nang ibigay na kapatawaran. Ilang beses ba tayo dapat magpatawad, kapatid? 7 times 7. Nga
napakadami nun. Times Diba mga kapatid? Tsaka yung sobrang maliit na pagkakasala naman mga kapatid is hindi mo na kailangan pang balik-balikan yan kapatid. Diba? Yung kunyari may mga hindi lang napansin, kapatid. Huwag mo ito na mag-beso eh. Sabi mo, hindi ko rin siya papansinin sa susunod Hindi niya ako pinansin. Buyo ka. Yung pinansin, buyo ka. Hindi mo gano'n. Hindi dapat gano'n kapatid. Ganun nga po. Kapatid, yun nga mga kapatid. Hindi ka lang nakamayan. Hindi ka lang nakamayan. Madami yung kamay eh. Kamay ko. Nagtampo ka na kagad. Kamay lang pala eh. Iniiwasan ka lang niya Hindi ka magka-germs lang eh. napasalamatan. Salamat sis ha. Salamat. Diba tumano na sa isip mo? Napaka-ungrateful naman itong tao na to. Wala sakitan. Wala sakitan. Mga kapatid, mga simpleng bagay, mga kapatid na bilang Kristiyano, hindi na dapat na yan namamayani sa puso't isipan natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Isa puso't isa buhay natin yan, kapatid. May nasabi lang na hindi naman nasadya, mga kapatid, kasi nga tao tayo, di ba mga kapatid? Masyado mo nang dinigdig. Ganyan talaga yung magsalita yan eh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid. Sensitive. Please God. Ano na sa'yo? Dito na siya. Dito na lang doon. Gulo mo eh. Yan o. Praise the Lord. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah. So next, mga kapatid. Hallelujah. So next, yan. Next nga, Sis Jackie, please. Maraming tayo. Masarap tayo ng Diyos. The Maraming dead na tayo. cried. Amen, mga kapatid. Those small things, mga kapatid, minsan yan pa yung nagiging dahilan natin, mga kapatid, ng paglago natin, mga kapatid. At sa hindi natin pagpapatawad, mga kapatid. Hallelujah. So, the best thing that we can do, mga kapatid, is to utter the prayer, mga kapatid. Talaga, dasal po talaga ang pinakamabisang sandata, mga kapatid. Kapag gano'n na sa'yo yung kapatiran mo, huwag ka nang mag-react. Amen. Paulit-ulit eh. Isang taon na kayo magkasama eh. Tagal na kami magkasama. Kasi nag-react ko naman ito. Tama na. Diba, mga Lagdag na lang tayo. kapatid? Kasi mga kapatid, tawag dito, ilang taon na ba tayo nandito sa iglesia, mga kapatid? 2 years? Sino pinakabata dito? Sige, sila lang sila 2 years pa lang. Pinakabata daw. Pinakabata nasa pa lang? Sila Rhea, si Lori. But all, mga kapatid, Masundak na. is matanda na tayo sa pananampalataya. Batang isip. Mga kapatid. Mga batang isip. Mabata isip. So mga kapatid, as being matured, mga kapatid, i-mature din natin yung relasyon natin sa Panginoon. Don't always make it a joke. Amen. Kasi minsan, Wala na people... joke ah. No, that's not what I mean, Sister. No, not you. Not you, sorry. I did not mention your name. Sorry, ma'am. Englishera yan. Oo, gusto lang naman. Kaya sabi mo minsan, naging bata. Sorry. Kailangan sa ulo. Hindi yun ang gusto kong i-email, mga kapatid. Wala akong ibig sabihin dun sa gusto kong sabihin sa inyo. Ang gusto ko lang iparating sa bawat isa, mga kapatid, is we grow with maturity with the Lord, mga kapatid. What we learn here, mga kapatid, hallelujah, yung sinasabi kong joke, is wag nating gawing biro. Amen. Nag-gets niyo po ba yung point ko, mga kapatid? Yes, ma'am. Not all people, not all people kasi, mga kapatid, naiintindihan tayo, di ba, sa pag-shoot natin. Yun ang gusto kong i-point out, mga kapatid. Yung iba kasi hindi makagets ng joke ng isa, di ba? Which is seryoso siya, yung isa, mga kapatid, na madali siyang ma-open dahil para sa'yo is just a joke lang yon, kapatid. Yun ang gusto kong i-impart, mga kapatid, di ba? Wala akong wala. Kasi may mga kapatid kasi na sensitive sila sa ibang joke. Sensitive pa din sila. Sensitive pa rin siya, in spite sa
Hindi pa rin sila Meron inspired. time ng joke, may time na kailangan magseryoso. Yun. We're not joking. We're not joking when we are In the church. in the church, right? Ito, yun. Yeah. May time na No, I kailangan. mean to say we are not joking kapag Sige, nag-aaral naman sige, tayo. sige. Sister Risa, tayo. Tayo, sis, tayo. Sige. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Sa atin kasi, di ba, hindi laging joke sa... Hindi naman joke tong ating pananampalataya eh. Di ba, we have to stand the holiness. Pag minsan, katulad si Serenita, nagbe-break siya ng ice, nagpapatawa. Okay lang yun, pero not all the time, di ba? Pag kailangan, Ayan ka naman. hindi kailangan, yung nasaan tayo. Kailangan tayong tapat, tapat tayo sa Panginoon. Hindi yung laro-laro itong ating pananampalataya at yung ginagawa. Totoo lang. Okay lang, okay lang. Diba? Tama yung yung point of view ko. At yun naman ang pinag-aaralan natin. Hindi laging kailangan maging seryoso tayo. Katulad sinabi ko, minsan kailangan i-break yung masyadong seryoso. So, hindi, pero there's a time for jokes, there's a time na gano'n, di ba? Yun lang, wala lang yung parang wala rin ma-open or tama naman yung side, yung sinasabi ko. Amen. Sige. Ito si Fatima, tumataas. Sige, Ito si Fatima naman. Nanginig ko. Walang saga man dito. Alam niyo mga kapatid. Hindi. Yun nga po yung lagi po natin pinag-aaralan po, di ba ba? Sabi nga po, kanina ni Pastora, di ba, yung mga anak nga niya, sabi na kahit sino ang makasalamuha, hindi mo kasakyan naman. Patatanggapin mo lang. Kasi mga kapatid, di ba yung tayo ng personality? Amen. Okay po. So, malay mo, yung mga nagpapatawa, hindi ibig sabihin na hindi sila seryoso. Yun yung cope mechanism nila, mga kapatid. Yung mga seryoso naman, hindi, para sa mga school, hindi yung nakaseryoso siya, pinangmatalino ng mga kapatid. Tama po ba? Malay mo, siya lang yung mahiyain or meron siyang nararamdaman na hindi siya malungkot siya, masaya. Kaya maganda naman po na lahat tayo, kaya nga tayo pinagsama-sama. Dahil we can learn from each other, mga kapatid. Yung tahimik, nagiging madaldal kasi may daldal na kasama. Kapatid, di po ba? Yung kaya tayo talaga dito sa simbahan, tayo po yung pinagkasama-sama. Meron po tayo mga mission sa bawat isa. Yun lang po. Ganito lang yan kasi ito rin mga kapatid, okay? Ang pag-aaral talaga ay seryoso naman. Amen, yes. Pero kung hindi mo naman siya saluhan ng konting joke, maboboard ang mga nakikinig. Yun lang, di ba? Kasi kung sinasabi mo naboboard ka at masyadong seryoso yung nagtuturo, walang magjo-joke na mga nakikinig. Siyempre lahat maboboard talaga. Meron pa bang magpapatuloy na ganitong mga ano? Siyempre, magpapatuloy pa rin. Kasi yung joke kasi, part na yan ng pagtuturo ng mga teacher at ng mga estudyante. Nasa sa estudyante na lang yun kung may matututunan siya. Yes, huwag niyo masyadong ano. Pwede sumunod ako? Pwede naman, yun lang. Ako yung ano eh. Hindi kasi ako pala biro po ako. Pero sinasabi ko lagi sa inyo, di ba, ayoko na magbiro eh. Pero hindi ko mapigilan eh. Kasi ito yung ito na ako eh. Hindi ko mapigilan. Minsan masasalita lang ako seryoso, hindi pa rin nila niniwala eh. Kumatawa. Kaya sa totoo lang, sa totoo lang, gusto ko talaga maging seryoso. Promise. Kung alam nila, dinadala ng dibdib ko, pero hindi ko pa rin magawa. Naniniwala pa kayo? Seryoso ako, seryoso. Parang, ayoko lang maging... Parang hindi naman. Tama. Hindi, asal ko kasi maging palata. At least napapatawa mo yun. Kung baga yung kulubot sa mukha, nai-stress tayo sa'yo. Diba? Maganda yung gano'n. Kasi alam mo, kaya hindi tayo tumatanda eh. Bakit? Kasi nakita rin nakakatawa mo. At pinapapatawa tayo. Ngayon, yung mga tao, minsan hindi tayo na-appreciate yung ganito natin, pagiging natural natin. Diba no sis, diba? Wala na tayong problema na natin, hindi ko Hindi nga, Praise the Lord! Praise the Lord! Hindi kayo maintindihan eh. May sasabihin daw po si Jaira. Siya po yung lagi nag-observe. Basta masasabi ko lang is to everything there is a season. Yes! Mga kapatid, tama po kayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. There is a time for everything, mga kapatid. Yun lang ang
i-balance po na. Bantayan din yung jokes. Amen. May jokes na sarcastic. Minsan ko na parang nagpapatama na. Eh, pag pinagtawanan ng lahat yung joke mo, sumpal-pal pala naman yung joke mo. So, Mas maiging dahil tayo ng tao. laging bantayan mo yung mga jokes dahil sabi doon sa verse, mga kapatid, na be holy in all your conversation. Amen. Nandun din yung kabanalan, bawat mga kapatid, praise God. So, bilang Kristiyano, mga kapatid, praise God, mga jokes, maging pandemic, gandang jokes, mga kapatid. Hindi dirty jokes or sarcastic jokes. Halimbawa, jokes. ang ganda, halimbawa dito, ang ganda naman ng damit mo, parang ang hostess. Mga kapatid, ang joke, half men truth, half men lie. Lagi yung tandaan yun. Kaya nagsimula, kasi pag hindi natin masabi niya natin sa joke, yun yung bawal. So mga kapatid, we need to be balanced. Si Ate Ana, I remember mga kapatid talaga sa kanya, pagiging balance sa lahat ng bagay. Kasi nga, totoo naman po yun, katulad sinabi ni Mrs. Fatima, kasi iba-iba po tayo mga kapatid, how we cope up mga kapatid sa situation. May hindi, iba-iba po yung mga pinagkalakihan natin, iba-iba yung pamilya natin mga kapatid. So may mga iba makaka-cope up sa joke niya, may iba naman po na hindi po siya makaka-cope up sa joke. So in everything mga kapatid, gagawin natin yan mga kapatid in the right time. Yes. Po talaga. Kunyaring ang lungkot niya mga kapatid, sabayan mo siya ng joke na medyo sarcastic. Natural, he will get offended. Diba mga kapatid? Doon na Para sa akin po, bago ako magbitaw ng mga salita, siyempre may edad na rin tayo. Amen. Nag-aaralan ko mga yung tao. Amen. Kasi may pagkakasabi ko, introvert ako eh. Introvert ako. Kaya okay lang, katulad din sa akin ni Sister Linda kasi sasalahin sa tao. At nakakabalanse naman siya. Sa akin. Masaya ako pagkasama ko siya kasi kung lang minsan, malulukutin akong tao. Pero pagka sa ibang tao, nag-aaralan ko rin yung personalidad niya. Kung tama ba, kung napapanahon bang birutin ko siya. Kung ang tao na yun eh, seryoso, yung medyo balanse lang. Sensitive type or kung biruin, gano'n. Kailangan marinig kasi hindi tayo maka-offend. Praise the Lord. Tama po yun mga kapatid. We need to be balanced in all things mga kapatid. Hallelujah. So move on na po tayo mga kapatid. Move on tayo sa Sister Hannah. Kasi siya yung taga-observant sa matatanda daw. Ito ba magsalita ka? Advice ko sa mga matatanda. Suggestion sa mga Basta ako si Sled, taga-tawa lang ako. Sana. Kahit masakit, okay lang po. Sana. Sige po, magbigay po kayo. Sabi mga matatanda. Ako lahat ah. Sa akin matanda, ako na lang po. Ay, pila. Kalabaw lang tumatanda. So please God, move on tayo sa next mga kapatid. Next lesson is, at least mga kapatid, we understand mga kapatid, yung pinaka-importante mga kapatid. So next natin is bottom lines.
regarding guilt. Yung guilt is a reality, mga katulad ng sinabi niyo mga kapatid. We feel guilty because we are guilty talaga mga kapatid. God does not intend that we remain under the curse of guilt. Ito ang dapat natin din, guilt yan mga kapatid. Kapag pinapanatili natin yung galit sa puso natin, maririnig ito mga kapatid na hindi rin tayo matatawarin ng ating Panginoon mga kapatid, di ba? The second type of guilt mga kapatid is unearned. Kanina is earned, di ba mga kapatid? Ito yung guilt based on feelings that are not biblical condemnation from things in the past that are completely forgiven by God and under the blood. Ito na yung mga kapatid, ito yung unearned guilt mga kapatid na hindi na naaayon sa salita ng Panginoon. Hindi bibigyan yung mga kapatid. Ito na yung nagbibigay sa atin ng mga condemnation, mga kapatid. Diba tatandaan natin mga kapatid, we are already forgiven by God because of His blood. Kasi siya yung ating living sacrifice, mga kapatid. Hallelujah. So, ano yung false view about God, mga kapatid? Ano tayo? Feeling like we have to deserve forgiveness, mga kapatid. False view about God, mga kapatid. Unbelief in God's forgiveness. Minsan kasi mga kapatid, ang pakiramdam natin mga kapatid, we always deserve forgiveness mga kapatid. Minsan ito yung yung maling views natin, pananaw ba mga kapatid about sa forgiveness ng Panginoon mga kapatid. False view about God. Feeling like we have to deserve. We are not deserved for God's forgiveness mga kapatid. Kasi we are like a filthy rags sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, bahasahan tayo sa paningin ng Panginoon. Madumi tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nilinis na lang tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya, wag nating isipin na laging deserve natin yung kapatawaran ng Panginoon. Gagawin ko tong kasalanan ito kasi deserve kong patawarin dahil naglilingkod ako sa Diyos. Diba mga kapatid? Ganun kasi minsan ang perspective ng isang Kristiyano. Naglingkod siya sa Panginoon, may ini-expect siyang kapalit. Diba? Amen. Unbelief in God's forgiveness, mga kapatid. We always believe in God's forgiveness kasi alam natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Kahit gaano pa kadaming kasalanan natin, mga kapatid, patuloy pa rin tayong pinapatawad ng ating Diyos. Pero huwag nating isipin, mga kapatid, hallelujah, na deserve natin yung pagpapatawad na ibinigay ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Because of that grace and mercy that God given us, mga kapatid. Kaya sobra nating pasalamatan ng Diyos, mga kapatid. Lagi natin isipin, mga kapatid, hallelujah. At tulad dito, transferring to God our human weaknesses, mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kahinaan natin, mga kapatid, is minsan binibigay sinisisi natin or inaano natin yung Diyos, mga kapatid, di ba? Kasi sa kahinaan ko, Lord, tao lang ako, Lord, nararapat na patawarin mo ako kasi nandito pa ako sa lupa. Ganun ba yung mga mindset natin, mga kapatid? Hallelujah. Diba, mga kapatid? Yun, mga kapatid. Kadaluhod na kala ko pinapatawad. Yan ang dapat natin, huwag na natin masyadong isa-isipin, mga kapatid. As we are walking with God, mga kapatid, kailangan pag gumawa tayo ng kasalanan, alam mo na yung salita ng Panginoon, mga kapatid. So, wag mo namang abusuhin. Tama, di ba mga kapatid? Kasi lumalakad na tayo sa Panginoon. Kunyari, tayo mga kapatid, nagsisinungaling tayo sa bagay na yon. Siningi mo na ng kapatawaran sa Lord, yun ang dapat. Yung kasalanan na hiningi mo na ng tawad sa pagsisinungaling mo sa bagay na yon, huwag mo na ulit siyang gawin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng total forgiveness kay God, mga kapatid. Diba, mga kapatid? Para makita yung sincerity natin. Mga kapatid, kasi totoo yan, mga kapatid. Ikaw ba, nanay tayo dito, mga kapatid, kapag yung anak natin humingi ng patawad sa atin, what we always told to our kids, diba, mga kapatid, pati masusunod anak, mo na gagawin yan, diba? Ganon din tayo, mga kapatid, sa Panginoon.
Kapag sinabihan na tayo ng Lord na, anak, sa susunod, huwag mo na siyang gawin. So tayo naman, bilang anak ng Panginoon, huwag na rin natin gagawin yun. Mga kapatid, kasi ganun din tayo sa mga anak natin eh. Diba? So ganun din tayo bilang anak ng Panginoon. Diba? Letting thoughts control our feelings, mga kapatid, Romans 8:1. Ibig sabihin, isipin muna natin ang bawat gagawin natin, mga kapatid. Kasi kapag inisip mo yan, mga kapatid, hallelujah, kaya nga inilagay ng Diyos ang isip sa unahan, sa taas, mga kapatid, para it will not control our feelings. Diba, mga kapatid? Amen. Yung hindi lang tayo laging magbibase sa feelings natin, mga kapatid. Feelings must be evaluated by the scripture, not our feelings lang, mga kapatid. Feeling ko kasi, ang galing-galing ko na, mga kapatid. Feeling ko kasi, etong kapatid ko na to, ilahi sa akin may, diba, parang mga ganun, iniisip na hindi maganda sa akin. Kung nag-base tayo sa feelings natin, mga kapatid. So, sabi dito, mga kapatid, hallelujah. So, next dito. Excuse me. Feeling must be evaluated by the scripture, mga kapatid. So, yan, next natin sa John chapter 8, mga kapatid. Dito, mga kapatid, woman caught in the very act of adultery. Ito, maganda yung storya nito, mga kapatid. Ang sabi na din sa woman na yun na nahuli ng Panginoon na adulterer, na maraming mga lalaki, mga kapatid, hallelujah, na makasalanan siya, mga kapatid. Ang sinabi niya doon, Jesus said, go and sin no more. Hindi niya sinabi na go and feel guilty. Kumbaga, condemnation, yung guilty lang, ipipil mo sa tao na yon na nagkasala, mga kapatid. Laging idinudukdok mo, lagi kung ano yung kasalanan niya, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kapag pinatawad ka, go sin no more. Diba? No more. Diba? Hindi niya sinabing guilty. Go and feel guilty, mga kapatid. Ito kasi minsan yung nakakaligtaan natin, mga kapatid eh. God's desire is not to punish humans with guilt, but to restore them back to a right relationship with Him. Diba? Yun, mga kapatid. Kung bakit patuloy tayong, mga kapatid, humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, gusto nating mabago, mga kapatid. Gusto na nating ipagpatuloy yung daan natin patungo sa Kanya. Pero wag mo namang ulit-ulitin yung kasalanan na yun. Pag sinabing, no more, go and sin no more. Alisin mo na, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Nanonood pa siyang gano'n. Praise the Lord, mga kapatid. So, mga kapatid, hallelujah. Kapag sinabi ng Panginoon na, go and sin no more, pinalaya ka na niya, kahit gaano pa kasama yung babaeng na yun, mga kapatid, hindi niya kinondemn ng guilty. Diba? Kung sino yung hindi, walang kasalanan siyang unang pumukol. Wala. Kasi makasalanan silang lahat. Tama, mga kapatid. Ganun tayo, mga kapatid. Lahat tayo may kasalanan. So once mga kapatid na we feel guilty, mga kapatid, hallelujah, ang gagawin mo, mga kapatid, always seek God. Pray, mga kapatid, hallelujah. So ito, mga kapatid, change false view in true ones, mga kapatid. God is holy. So holy ang Panginoon. God's holiness demands a response from us. He has to be like Him, mga kapatid. Diba? God is holy. So kailangan magiging tayo? Holy. Yeah, mga kapatid. But only God is holy. But we are walking, Ate Jo, into perfection. Ayun. Yeah, mga kapatid. So, that's why, mga kapatid, our response, mga kapatid, kay Jesus, mga kapatid, we are walking into perfection. Hindi tayo perfect, walking lang into perfection, mga kapatid. Kasi, God's holiness demands a response from us. Ibig sa mga kapatid, God is holy, mga kapatid. So alam mo na yung ginagawa na ang Panginoon is holy. Tayo rin dapat, ganun din ang magiging response natin, mga kapatid. Being holy inside and outside the church. Kasi nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon mga kapatid. Kung hindi mo ito ina-apply sa labas ng simbahan, mga kapatid, anong tawag sa atin?
Hindi naman po sa ganun, mga kapatid. Huli-huli. Huli, pag nahuli, huli. Pretending. Sige nga! Huli. Mga kapatid. O sige mga kapatid, that is the question, Sister Renita. Ano daw yun? Ano yun? Ano kasi? Okay, di ba? God is holy. Okay. So we are living dapat holiness Okay. inside and outside the church. Anong magiging tawag sa atin pag hindi mo ginagawa yun, ma? Ano, ito, kumbaga hindi tayo, Pakitang tao ka lang. pakitang tao lang. Dapat talaga, in and out sa church o sa labas. Ganun pa rin tayo. Kasi ang sinasamba natin ay holy. O sige po. Sinong pang tatayo? Sis Victoria? Yun. Tumayo ka na. Yung mga yung random Sis Victoria. Miss Victoria, holy daw. Huli! Ilaw naman na ng palataya. Ilaw, sabi yung holy na holy. Sige, Beron. Beron. Sis Beron. Yung Sabihin nyo. Patunayan mong hilaw. Sige, sabihin nyo. Parang hilaw naman na ng palataya, parang yung hindi pa bukal sa kalooban niya yung Great pretender. aaral sa mga salita ng Diyos. Parang pasok sa kabilang tayo, labas sa kabila. Ano na kung gano'n? Okay na. Okay, sino yun? Tumataas? Sis Jane? Parang Sige, tayo Sis Jane. mga Katoliko, di ba? Parang diba? Pagka, parang Sunday Christian. Sunday Christian ka lang. Yun! Yun na. Sige, Sis Jackie. Lukewarm. One Yun! word. Yun! Maligamgam. Tamang Oo, hindi natin kailangan maging lukewarm sa pagiging holy natin. Kung si God ay holy, so as a disciple or alagad ni Jesus Christ, we need to be holy as well. Kaya iwasan po natin yung maging lukewarm Christian. Oh, si Sister Fatima. Sis Fatima. Parang tumataas doon next sa si Brother ang hindi ko. And then next ka kay Sis Fatima. Yung mga natutulog dyan. Sige, Sis If Fatima. God is Yung holy, hypocrite kasi masyado nung masakit eh. Oo. Siguro po ano na lang, yung parang masyado tayong great na pretender. Yung ungenuine love. Oo. Kasi di ba, ang totoong Kristyano kasi genuine eh. Yung favorite word natin, di ba? Genuine. So yung pag yung mga lumalabas, yun yung mga great pretender dito sa loob ng church. Mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong genuine sa lahat ng bagay. Kasi pasat din naman yun eh. Dahil ang pagiging pretender kasi mga kapatid, mahirap yung na tawag nito, gawing consistent mga kapatid. Ayan. Di ba? Walang perfecto kasi. Kasi magkakamali ka dahil ang kinakalaban mo yung sarili mo, hindi naman yung ibang tao mga kapatid. Kaya mas maganda, kung ano ka, ipakita mo na lang at ipatama mo rin ng mga kapatid. Ano na yan, conviction of the Holy Spirit lang yan. Amen, amen. Diba? Lahat naman tayo. Ako, ang bestida ko, ganun lang. Pero, kasi nga, dahil convicted ka na ng Holy Spirit, so you will follow the holiness, diba? Kasi yung holy ang God na sinasamba natin. Diba? Kaya, dati no, nakakapag-register ako sa loob, pero sabi nga, diba, baka pag nag-rapture, ganyan ang suot mo, hindi ka makakasama kasi may panloob ka na, hindi pang kababaihan yung suot mo. So, diba, dahil gusto mong nagdadasal ka, gusto mong naglilingkod ka sa Panginoon at gusto mong makasama sa rapture, susunod ka sa holy na sinasamba mo. Diba? Siguro if ever that we are holy, it will manifest the fruits of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit will manifest in your life. In you, makikita siya. So hindi mo na kailangan sabihin sa iba na holy ako. Amen. Hindi mo kailangan ipagsigawan. Saka, holy ako ay makadiyos. Ako ay tumusunod sa Panginoon. Dahil ang ikawin mo, mapapakita. The 95% of the non-verbal gesture, which is the fruits of the Holy Spirit, and the gifts of the Holy Spirit will manifest in you. Amen. Yun nga, pag convicted ka rin nun, kasi ina mo, gano'n na rin yun, di ba? Hindi mo sinasabi lang sa verbal, but inside, ano ka na rin nun, hindi lang naman. Basta, kung nasa tao yun, kung pinapakita mo o hindi,
ikaw din ang nagdadala noon, di ba? Sakit. Pero masakit ang... Hindi, masakit. Masakit din ang katotohanan. Kaya, you must follow the truth. Bye po. Ano yan, hindi siya committed. Yun! Walang submission. Hindi siya committed. Dapat one word lang. Hindi siya nagpapasubmit. Ayun. Tama yun. So mga kapatid, that's true mga kapatid. Tama. Kailangan magkakaroon tayo ng total submission and teachable spirit. Kasi kapag meron tayong teachable spirit, willing tayong to surrender, di ba? Andyan na magkakaroon na tayo ng genuine faith. Ito natatandaan ko to lagi kay Sis Fatima eh. Ito yung madalas na talagang sinasabi, to have a genuine faith talaga. When it comes to God, wag nating pigiin ang pananampalataya natin sa Diyos. At wag tayong maging plastic mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Kasi ang Panginoon is totoo mga kapatid. Hallelujah. So wag natin ibihis ang kaplastikan mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Kung ano man yung nakikita mo kaplastikan sa pagkatao natin mga kapatid as lingkod ng Panginoon, kailangan alisin na natin yung basura sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Diba, mga kapatid? So, ang basura mga kapatid, hindi dapat natin yan iniipon kasi kapag iniipon natin yan sa puso't isipan natin, it will reflect to our relationship. Amen. So, mga kapatid, makikita at makikita yan kahit tago natin kasi basura will always a basura. Yes. Hallelujah. Hindi natin siya pwedeng i-keep mga kapatid. Hallelujah. So, eto man naman mga kapatid, God is just. The characteristic of God will call us just. Assure that we will deal fairly. Fair ang Panginoon para sa lahat mga kapatid. Tatandaan na natin mga kapatid na ang Panginoon is faithful and just to forgive all our iniquities mga kapatid. Kaya kahit anong pang mga kasalanan, God will always adjust mga kapatid. Ito sa pangatlo, mga kapatid, God is love. Alam natin na yung Panginoon ay mapagmahal na Diyos, mga kapatid. Kaya either na we feel guilt or a punishment of our sin, alam naman natin kung ano ang magiging kabayaran ng kasalanan, mga kapatid. Ano po bang magiging kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi na nakakatakot. Anong klaseng kamatayan ba, mga kapatid? Eternal spirit of kamatayan. Ayan. Ayun ang wino-work out natin ng salvation, di ba mga kapatid? Kung bakit tayo gumagawa sa Panginoon, mga kapatid, we work out of our own salvation. Individual yan kasi. Even though God is merciful, mga kapatid, pero kailangan pa rin natin i-work ang ating salvation. Kasi sabi nga, God is merciful. He does not give us what we deserve, but He gives us what He alone is capable of giving. His mercy endureth forever. Napakabuti ng Panginoon, di ba? God is forgiving God. Merciful, just, lovable na lahat sa Kanya. Mga kapatid, sa the greater the sin, the greater the forgiveness. Naniniwala po ba tayo dito mga kapatid? The greater the sin, the greater the forgiveness. Ibig sabihin na kapatid, mga kapatid na kahit gaano mga kalaki ang kasalanan mo mga kapatid, God will always forgive us, mga kapatid. Hallelujah. Kaya minsan magkakaroon tayo ng common misconception of Christians. Guilt is necessary for continue Christians' growth, mga kapatid. Ito yung mga kapatid, hinahayaan ng Panginoon, mga kapatid, na yung kondisyon natin, mga kapatid, na makaramdam minsan ng guilt to be able to have a growth yung relationship natin kay Lord, di ba? Many think if you don't feel guilty or remorseful, you must be not growing, mga kapatid. We will grow kapag nagkaroon tayo ng mga kapatid, ng guilty, kasi yun na nga yung conviction of the Holy Spirit, mga kapatid. Guilt is necessary to prevent future sin. Kasi siya na yung mismo magbibigay sa atin ng conviction. Sabi, sin conscious instead of Christ conscious, mga kapatid. Hallelujah. So, ang kasalanan, conscious tayo dyan, mga kapatid, sa paggawa, mga kapatid. So, kailangan ang gagawin mo sa puso at sa isip, mga kapatid, kung ano yung kasalanan, mga kapatid.
So, steps to overcoming guilt. Examine your guilt is earned or unearned. Ano ba yun, mga kapatid? Memorize many God's promise. Ito, sige nga, mga kapatid, as being pag malapit na tayo matapos, memorize God's promise. I just want you to give a God's promise and a verse to each of you, mga kapatid. Sa ating panghuli, mga kapatid, quote the scriptures anytime, the feelings of condemnation. Forgive yourself. Believe God. Look at the future. Forget those things which are behind. So, as last, mga kapatid, sa pagwakas, mga kapatid, ano yung God's promises na kinikip mo sa sarili mo? Quote a verse, mga kapatid. Hallelujah. So, sino magsisimula? Sige, Ate Jo. Ako sa favorite ko talaga ito sa John 14:1, sabi ng ating Panginoon, let not your heart be troubled. So, sa panahon ngayon, sa mga nangyayari ngayon, yun talaga pinaka-best nating verse natin na huwag tayong magulumihan sa mga nangyayari because God is with us always. Amen. So next, sino po? Tayo na po ang bawat isa. O sisters. Philippians 4:6-7. Para sa inyo dito. God's offers grace to those who trust Him. God promise. Amen. So anong pinanghahawakan ng mong God's promise, mga kapatid? Quote a verse. Sa akin, yung sa sarili ko. I will give you, come with Yung sa sarili ko. Okay, we will go to kitchen now. Yung sinasabi niya na nandyan lang ako sa'yo, maniwala ka. Magtiwala ka lang, nandyan ako sa'yo. At nararamdaman ko yun, talaga lalo na ngayon sa panahon sa buwan. Walang tao, as in walang tao. Kumbaga, nakakapit ako sa kanya na sa promise niya na hindi kita papabayaan, magniwala ka lang sa akin. Amen. So next. Sige, Sa akin po yung Hebrews 13:5, never I will leave you, never I forsake you. Yan po. Kasi lalo na hindi pa tayo sa mundo na super gulo, super dami pong mga temptation, ayan, sa mga trials po na binibigay sa atin na minsan wala po tayong solusyon. Yung meron lang talaga tayo na pangahawakan is hindi tayo pababayaan ng Lord. At hindi umalis man ng lahat ng taong kakilala mo, Lord lang ang taong hindi mangyayari sa iyo. Praise the Lord, hallelujah. Sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ang kanyang sinabi ay gagawin niya. Sa lahat ng mga nakasulat sa Bible na ito, dapat natin panghawakan dahil ang Diyos ka ay hindi sinungaling at hindi sa tao. So yun ang panghawakan po natin. Praise the Lord. Sis Mori. So susundan ni Sis Jane. Yun na lang ang bibigyan ko eh. Okay lang. Nagkagawin sila. Sinasabi sa verse na to. Kaya maghati na kayo, sis. Yan, ito na lang sa kanya. Proverbs sila. Proverbs 5, Okay, ma'am. So sige. So si Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakisin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Napakaganda pong versikulo, napakaganda pong pangako na verse ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin po. Kasi hindi lang po takot ang pinarating niya sa atin na huwag kang matakot, huwag tayong matakot sapagkat si Jesus ay kasama natin kahit saan man tayo magpunta o kahit ano man po ang mangyari ang pinakaharap natin, lalo na po sa panahon ngayon dito sa Bahrain. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na hindi tayo matatakot sa kabila ng kaguluhan na nangyayari dahil andyan lang po siya, handang dumamay at handa tayong gabayan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Amen. So next. Sige, Sis Jane. Sa Psalms 91, prayer of protection. Ang lagi kong pinag-pray sa kalalakan ko kung saan man ako magpupunta. Sabi ng Lord, diba? I will serve the Lord. He is my refuge, my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler
And from the perilous pestilence, He's our covering with His feathers. Yun. Sa panahon ngayon na marami tayong kinakarap, at hindi natin alam ang nangyayari sa atin ngayon, sa kinabukasan, wala tayong assurance, nangyayari bukas na makalawa, kung ano man ang dangers na laging ginagawa natin kalaban, laging meron protection. Psalms 91. Ako po sa ano, pinaka-favorite ko talaga sa Ecclesiastes 3:1-26. Yung whole verse na. Kasi there's a time for season for everything. Yun talaga yung pinaka-the best para sa akin na verse at book sa Bible. Yung Ecclesiastes 3 verse 1 hanggang 22. Kasi pag binasa mo yun ng kabuuan, talagang mafe-feel mo yung lahat ng mangyayari sa buhay mo is there always a time and there is a season. Okay po. Thank you. Mama, sino pa po? Sis Victoria? Of course, ang ating foundational verse no, ng John 3:16. Mula doon ay sinabi ng Diyos na for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. With that, sinusundan ko na Romans chapter 5 verse 8 na hindi niya tayo patuloy na yung pagmamahal niya encounter us with that love. Sa pamamagitan nun, pinahahawakan ko yung salita ng Diyos sa Hebrews chapter 13 verse 5 na I will never leave you nor forsake you. So next, sino pa po? Sis Hannah? Isaiah 66:13, as a mother comforts its child, so I will comfort you. Pinangako po ng Panginoon na i-comfort niya tayo in times na kailangan natin siya. Like how a mother comforts a child. And importante po yung verse na to sa akin kasi mapalad po kami sa aming mother. Amen! Pastora! Kaya ganun din po, kung paano siya kinomfort ng Panginoon, ganun din yung ginagawa niya pala sa akin. Kaya sa Panginoon lang po tayo nakasalalay. Amen! Pastora, hindi nakikinig. 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not Amen. I will strengthen you and hold you in my right hand. Your promises that kahit natatakot pa tayo, He is there with us and He will strengthen us in the times we need. Amen. Sis Eva? Si Steve? Isaiah 40:31, sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So dito sa verse na ito ay nagbibigay ito ng pag-asa sa atin na nagbibigay ng kalakasan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. At huwag daw tayong matakot sa paglalakad at sa tamang paglalakad. At ito po ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. So, Brother Angelito? Ano sabi na to? Okay lang. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Amen. So, sino pa po ang magbibigay? So, lahat na po ba nakapagbigay ng hallelujah? Kung ano yung God's promise para sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, hallelujah. Itong mga katulad ng mga pinanghawakan yung verse sa ating Panginoon mga kapatid. It's very important in this kind of season mga kapatid. Dahil meron tayong pangkakapitan sa sitwasyon na kailangan natin mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, alalahanin natin mga kapatid ang Panginoon, hallelujah. Whether mga kapatid in the midst of crisis, whether sa kasiyahan, kahit sa anumang okasyon mga kapatid, we always cling on the Word of God and the promise that He will never leave us, He will never forsake us mga kapatid. Basta uunahin lang natin ang Panginoon. Pangako niya sa Matthew 6:33, di ba mga kapatid? But seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, mga kapatid, all things shall be added
unto you. Kaya kailangan natin i-priority ang Panginoon, mga kapatid. In this lesson, mga kapatid, of closing door on the past, mga kapatid, alam kong marami tayong mga nakaraan, mga kapatid. Hallelujah. You can rewrite the past, but you cannot write the future. That's true, di ba, mga kapatid? Mistake can be reversed. Today can be the first day in the beginning of your new life. Today, you can close the door in the past, mga kapatid. As a conclusion, mga kapatid, ito ang gusto ko lang pong i-impart sa inyo, mga kapatid, na closing the door on the past and how important it is that we do not visit the past and to decide to live there. Amen. Di ba, mga kapatid? Now, mga kapatid, ito yung panahon na hindi na natin bisitahin o mga kapatid at mamuhay sa nakaraan, mga kapatid. Sa panahon ngayon, mga kapatid, how often do you look back on the past, mga kapatid? How often does looking back just stress out sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Once in a month na lang. Sometimes only. How often, kapatid, you keep thinking about those things that happened to you and then you pull them into the present, giving them life again? No. Yes, kapatid. No, the past, ito ang sabi ko, the past is there to teach us, not to torture us. That's as a lesson. Hallelujah. The past is there to be learned from. Yes. The key here, mga kapatid, from our past is to learn. To learn, mga kapatid. Ito, Siguro mga yung kapatid, magiging sa hallelujah. anak. Ito sa conclusion ko to often. Yung mga bagay-bagay. Hallelujah. Sometimes, mga kapatid, di ba? Sorry. Hallelujah. Yung matututo tayo sa nakaraan, mga kapatid. Hindi ito yung yung makakapagbigay pa sa atin ng mga kapatid. Mga kapatid, we dwell on how to others have wronged us. And we carry around bitterness, resentment, and unforgiveness. Those things weighs us down, keeping us moving forward in our walk with Christ, mga kapatid. You won't gain spiritual ground until you lay those burdens down. Ano, mga kapatid? Hanggat hindi mo siya sinusuko, mga kapatid, those weight will feel you guilt or shame from on our own mistake. Huwag kang ma-stuck dyan, mga kapatid, if only mo sa mga bagay na hindi ko pa naman siya kasiguraduhan, mga kapatid. If only I have said that, may regrets. Diba? Kunyari na ano mo na, mga kapatid, diba nagawa mo na siya, magkakaroon ka pa ng resentment sa sinabi mo na, if only kung pwede mo lang sanang bawiin, kaso nasabi mo na, paano mo pa mababawi, mga kapatid? You feel guilty already. Kaya, mga kapatid, if only I have made a better choice, but that mindset puts God in a box. Mga kapatid, His power isn't limited by our past. Yes, sin has consequences, but when we confess it and trust God, we're free to move forward. Don't let the past failures define your present calling. Kaya, mga kapatid, it is your have a calling sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, these past, mga kapatid, closing the door on the past, is may matututunan tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag natin isipin na you feel bad, mga kapatid. You feel the regrets. You have a lesson to move joyfully, move, and put it behind you, mga kapatid. Sabi, when one door of happiness closes, another opens. The door is open. Di ba, mga kapatid? Kung sa palagay mo, nagsara ang pintuan ng happiness, another will opens for you. But open we look so long at the closed door. Yan ang, di ba, mga kapatid? That we do not see the one which has been opened for us. Ganyan yan, mga kapatid. Kapag nananatili ka dun sa nakatutok na sarado, mga kapatid, na-miss mo na yung greater opportunities na nakabukas para sa iyo, mga kapatid. Self-love is not holding one tightly to your mistakes. That's look at yung sinabi ni Sis Jackie, mga kapatid, no? Forgiving, self-love, mahal yung sarili mo. Siyempre, pag mahal mo yung sarili mo, you will do the same to your neighbors. Diba? Acknowledge them and let them go off into the night. They are not off for you anymore, mga kapatid. Kapag na'y nawala,
Let it be. Yes. Diba? Let it go. Let it go muna. Minsan, mga ganun mga kapatid, hallelujah, kasi you cannot go back to the past. Hallelujah, hindi yung saktan mo pa yung sarili mo, you will spend wasted time, wasting mistakes, being unhappy, mga kapatid. It's all wasted. Nasayang lang, mga kapatid, hallelujah. This place where things are better, and magiging home ka ulit, mga kapatid. Kaya mga kapatid, today, I want you to make a conscious effort to let go of the past. Amen. Hallelujah. Conscious sa mga kapatid. With effort, mga kapatid. Hindi pag sinabi mo lang na wala tayong effort na gagawin, mga kapatid. Loving ourselves enough to let your mistakes go. Let the pain go. Be proud of the fact that you made it on the other side. Diba? Ito mga kapatid, before we end, if there's something that you're struggling right now, sa bawat isa sa atin mga kapatid, I just want you to raise. Hallelujah. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Isipin po natin mga kapatid, as I end of this lesson mga kapatid, and then mga kapatid, si Pastora. Sige. Praise the Lord. May dagdag lang. Sige. Bago closing. Closing na ba? Opo, kasi may papagawa pa sa amin. Okay. Sige, Pastora. So, praise God, mga kapatid. Napakaganda ng lesson na ito, mga kapatid. As we start April, di ba, amen. Let's start na abundant blessings ng Panginoon. Lalo-lalo sa kaguluhang ito, mga kapatid, amen, ay maging payapa na, mga kapatid, amen. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid, amen. Sabi nga dito, mga kapatid, amen, sa ating aralin na Closing door. So, marunong tayong laging magsara ng bagay na hindi na papasok sa kaharian ng Panginoon. Amen. Amen. Lagi nating isipin na yun, mga kapatid, kasi we are on the last days na. Ang lagi nating isipin, mga kapatid, is yung bagay na makakapasok tayo sa langit. Kasi wala na tayong panahon, mga kapatid. Wala na tayong panahon. Kaya we have to double the time na ang iisipin mo na lang ngayon, mga kapatid, is kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen. So, yun. So yun mga kapatid, kaya kung kayo pinatayong mga kapatid, hallelujah, gusto kong ipikit nyo yung mga mata nyo mga kapatid. And then isipin natin mga kapatid, yung struggle na dulot ng nakaraan mga kapatid. If you are comfort, mga kapatid na nakaupo or nakatayo, but I want you to focus mga kapatid. Kasi gusto ko may matutunan tayo dito mga kapatid sa lesson na ito mga kapatid. Closing door on the past. Kung komportable kang nakatayo mga kapatid while reminiscing mga kapatid, hallelujah, those things na nag-struggle ka na isurrender sa Panginoon. Gusto mong lumuhod, kapatid, lumuhod ka. Gusto mong umupo ka kapatid. Think about those past things, mga kapatid, na sa tingin mo, karapat-dapat mo nang ibigay sa Panginoon, kapatid. Close your eyes, kapatid. I-disregard mo yung katabi mo kung sino man siya, kapatid. I-disregard mo muna yung cellphone na nasa harapan mo, kapatid. Hallelujah. Kung ano man yung mga sagabal sa nakapaligid mo ngayon, mga kapatid, just focus on to God, mga kapatid. I-focus mo lang yung struggles mo na gusto mong ibigay mo na sa Panginoon. Kasi those past, mga kapatid, April na, kapatid! Nagkakagulo na sa labas. Yung puso mo, magulo pa rin ba, kapatid? Yung isipan mo, magulo pa rin ba, kapatid? Hindi na ito yung panahon na magsumbatan tayo sa bawat isa. Hindi na ito yung panahon para ulit-ulitin, mga kapatid, yung sakit na dulot ng nakaraan. Hindi na ito yung panahon para magsisihan, kapatid. Hindi na ito yung panahon, mga kapatid, hallelujah, na magbigay pa tayo ng masasakit na salita. Hindi na ito yung panahon, kapatid, hallelujah, na pagbigay ng kabigatan sa ating iglesia. Hindi na ito yung panahon, kapatid. Double time. I-redeem mo yung oras mo. Huwag mo
Tanggapin mo siya. Humingi ka ng patawad. At isarado mo na muli ang pintuan na yan at huwag mo nang bubuksan. Siguraduhin mo, kapatid, sa pagtungtong natin ng April, kapatid. Wala nang regret sa puso mo na sana, if I could say that to that person, sana nayakap mo man lang siya bago siya nawala. Sana nanghingi ako ng patawad bago siya lumisan. Those regrets, those guilt, ayaw iparamdam ng Panginoon yan sa bawat isa sa ating kapatid. Kaya habang may panahon pa, mag-double time tayo, kapatid. Hallelujah. Closing door on the past. Hallelujah. Isarado mo na yan. Ikadena mo na. Lagyan mo na ng padlock. Itapon mo ang susi. Hallelujah. At huwag mo nang balik-balikan. When you say past, it's already forget. It's already behind. Ang hinaharap mo ngayon, kapatid, yun ang i-focus mo. Ang kalaguan mo sa spiritual, kapatid. Maybe of those past, you're blocking the blessings of the Lord. Maybe of those past, yan ang hadlang sa paglago mo sa pananampalataya, kaya hindi tayo makauwi ng souls. Maybe of those barriers, of those heavy bags. Help each other, kapatid. Our main goal here is not for ourselves. Hindi sa sarili mong pride, ego, kapatid. Our main goal here is to spread the word of God through salvation, na mas malalo pang lumago ang gawain, na mas malalo pang lumago ang iglesia, na walang magbabatiko sa iglesia. Hallelujah. Kaya sa pagwakas, kapatid, magtatapos na ang March. First quarter was already finished. Hindi mo na pwedeng ibalik yan. But may haharapin pa tayo na ilang buwan, 9 months. Huwag natin sayangin. Hallelujah. Huwag natin sayangin ang araw. Kapatid. Kasi ito na yung pagkakataon na, kapatid, God is calling us to be more fruitful. Hallelujah. Kung hindi tayo naging fruitful for the first 3 months, we have 9 months remaining. Hallelujah. Kaya isarado na natin, kapatid, kung anong dulot ng nakaraan. Let's focus ourselves for what is the future, kapatid, ahead. Hindi yung nakaraan. Hallelujah. Hallelujah. Isipin mo natin yan lahat, kapatid. I-confess niyo sa Panginoon. Lord, I want to close all the doors that are past. Mistakes already done, but it will be already forgiven by you, Lord. I will not do it again, God. Hallelujah. Kung labi ko nakapagsalita ng hindi maganda sa kapwa ko, Lord, patawarin mo ako, Panginoon, na hindi ako mamubuhay sa nakaraan ko, God. Hallelujah. Hindi man ako nakapag-bukas ng Biblia for the last week, Panginoon. I don't want to be stay on that past na hindi ako magbabasa ng Biblia, Panginoon, at hindi mag-aalat ng devotion mo, God. Those past mistakes, Panginoon, oh God, gusto kong baguhin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Baguhin mo ako, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban naman, Lord, oh God. Ayokong mabuhay sa nakaraan ko, Panginoon. Baguhin mo ako, Lord. Hallelujah. Isara mo yung mga pintuan na dapat isara sa buhay ko, Lord. At buksan mo ng panibagong pintuan
Jesus, na kung saan ikaw lamang ang lagi kong titignan at paluluguran, Panginoon. Hindi ang aking sarili, Ama. Teach me, Panginoon, o God, na mas mapagpatawad, mapagmunawa, mapagmahal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Lord, O God. Salamat sa iyo, Lord. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Na kapag ikaw mismo ang nagsala nito, Lord, wala na pwedeng makapagpabukas, Panginoon, O God. Kundi, Panginoon, naharapin namin, Panginoon, kung ano man po yung iniredy niyo sa bawat isang mga anak na naririto, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Lord, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, if you're struggling, mga kapatid, of your past, God's already forgiven you. Hallelujah. Kaya wag mo nang i-reminisce. Huwag mo nang alalahanin. Hallelujah. Baon mo na sa limot. Mag-focus ka kung ano yung ngayon. At huwag mo nang balikan ng nakaraan. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong mensahe, Lord, O God. Maraming salamat po sa iyo, Ama, Lord, O God, sa kapatawaran, Panginoon, O God. Despite that we are all sinners, God, but you are good, God. Panginoon, na handang magpatawad at magmahal, Panginoon, O God, sa aming kamalian, sa aming kadumihan, Panginoon, sa aming mga pagkukulan. Nandiyan ka pa rin, Panginoon, O God, na handang umagapay, na handang sumagot sa aming mga dalangin, Panginoon. Salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo, Jesus. Ikaw ang laging itataas namin sa buhay namin, Panginoon. Hindi ang aming sarili, O God. Ikaw ang aming laging sasambahin, Panginoon, na ang bawat mamumutawi sa labi namin, Panginoon, ay pawang kalwalatian mo lamang, Lord, O God. At hindi na ang bahid, Panginoon, O God, na gawa na nakalipas at nakaraan, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Thank you, O God, Jesus. Hallelujah, O God. Tapos na po tayong manalangin at sinuko mo na sa Panginoon. Palakpak para sa Diyos ng buhay, kapatid! Kaya I hope this lesson, mga kapatid, hallelujah, nakapagbigay ng kagaanan sa atin, mga kapatid, as we are facing on the second quarter na, mga kapatid, of the month of the year 2026, mga kapatid. Hindi man tayo namunga, hallelujah, nung nakaraang first quarter. Think it, mga kapatid, na ito na yung pagkakataon na magsama-sama tayo, mga kapatid. Kapit kamay tayo, kapatid. Walang iwanan. Ang paglago ng isa, paglago ng iglesia yun, kapatid. Victory yun. Victory ng bawat isa, hindi lang ng isang tao, kapatid. Victory ng bawat isa yun, kapatid. Hallelujah. Kaya wag mong isipin na si Jackie lang ang soul winner, si Josephine lang. Hindi, lahat sa iglesia yun, kapatid. Hallelujah. Kaya isipin natin, mga kapatid, kung anong victory ng bawat isa. Victory yun nating lahat. Amen. Kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, thank you po sa inyong lahat. At bago magwakas, mga kapatid, aawit muna tayo. Hallelujah. After ating preacher kanina, si Brother Angelito. Hallelujah. And susundan na po ng closing prayer ni Pastora Josie. Ano awitin natin? Examen natin ang Diyos. Praise the Lord! Awitin natin yung... Anong kanta? Praise the Lord! Hallelujah!
Hosanna. Hosanna. Victory song. Victory song ba? Victory is mine. Victory is mine. Sa Brother Leo? Ikaw ba yan? Si Brother Leo, favorite ko yung Victory is mine. Naalala mo si Brother Leo. Anong kanta dito? Praise the Lord, hallelujah. My Redeemer lives. Praise God, hallelujah. Palakpak muli sa Panginoon sa ngayon! Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Anong title, bro? My Redeemer lives. Yan, di ba? Ito ba? Hindi. Ito. Ay, mabilis. Sorry. Hillsong. May Redeemer song. Ito. One, two, three. Praise the Lord, hallelujah. Wala pa. Wala pa. I know He rescued my soul. His blood is covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord is conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Praise God, hallelujah. Praise the Lord sa tayo manalangin mga kapatid. Amen. Lord Jesus, ang manayang banal, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, Lord Jesus. Na God, ang iyong mga anak, Panginoon, Lord Jesus. Minsan mo pa kaming pinaalalahanan. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, Lord Jesus. Na God, ang buhay namin, Panginoon, ay walang bagay na alalahanin sapagkat you are in control in our life. And right now, once again, Lord Jesus, pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Pagkat nakikita mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. May mga pinagdaanan, may mga sinusuong, Panginoon. May mga bagay, Panginoon, Lord Jesus. God, na nais mo sa amin, Panginoon. Natakpan, palitan, Panginoon. Baguhin, Panginoon. At kami ay palalaguin mo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, lahat ng aming narinig,
Gawin mong, Panginoon Lord, ang mga tenga naming nakakinig, Panginoon, ay hindi, Panginoon, O God, Jesus, lalabas sa isang tenga, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na may baon ito sa aming mga puso, Panginoon. Gawin mo kami, Panginoon, na dalisay sa harapan mo, Panginoon. God, wala na kaming panahon pa, Panginoon, Lord Jesus. Ngunit itong panahon, Panginoon, na kung saan, Panginoon, Lord Jesus, makakilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Right now, Lord, we ask once again, God, na anoint mo, Panginoon, ang mga salita mong napakinggan, Lord. Lord, seal it, Lord, with the power of your blood, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon, ang mga bagay na itong naitanim mo, Panginoon. God, kaming lahat ay mabuting lupa, Panginoon. Na God, Jesus, maging fruitful kami, Panginoon. Oh God, basbasan mo ang bawat isa. And God, salamat sa aming tagapagturo, Panginoon. Salamat sa araling napili mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sa biyaya mo nakapagtapos kami, Panginoon, ng gawain sa maghapon nang walang anumang disturbances, Panginoon. In the name of Jesus, once again, God, blessings upon blessings for your people, Panginoon. Growth upon growth for your people, Panginoon. Maturity upon maturity upon your people, Panginoon. At sinasara na namin ngayon, Panginoon, ang mga ugaling mapanglibak, Panginoon. Ang mga ugaling mapagtungayaw, Panginoon. Ang mga ugaling, Panginoon, Lord Jesus, Lord God, jealousy, Panginoon. Ang mga ugaling, Lord God, gossip, Panginoon. Ang mga ugali, Panginoon, Lord Jesus, O God, na matampuhin, Panginoon. Ang mga ugali, Panginoon, na Lord, pintasera, Panginoon. Ang mga ugali, Panginoon, Lord Jesus, na nag-iisip ng hindi bagay, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Ang mga Lord Jesus, mga mata, Panginoon, God, na nakikita'y kahinaan, Panginoon. Lord, tinatalian namin ito sa pangalan mo, Panginoon Jesus, Lord. At binubuksan namin, Panginoon, na makakilos sa amin, Panginoon, ang banal mong Spirit, O Panginoon. For everyone that walk in Spirit, Panginoon, will lead by the Spirit of you, Jesus. Lead us once again, God, sa oras dito, Panginoon. At buksan mo muli, Panginoon, na maghari sa amin ang fruits of the Spirit, Panginoon. Mag-manifest, Panginoon, ang gifts of the Spirit, Panginoon. Na lahat kami, Panginoon, Lord Jesus, O God, datnan mo, Panginoon, na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. God, marami pong salamat sa biyayang ito, Panginoon. God, patuloy mo, Panginoon, Lord Jesus, anoint this place, Panginoon. Na lagi, Panginoon, magkakasama kami, Panginoon. In the name of Jesus, by the power, with the unity, Panginoon. By the power, Panginoon, Lord Jesus, with love, Panginoon. By the power, Lord Jesus, oh God, ng patience sa bawat isa. By the power, Lord, of carrying one another's burden, Panginoon. By the power, Lord Jesus, God. Alamahakaya, hikiya, sandalamahakaya. Jesus, Jesus, oh God. Marami pong salamat sa biyayang ito, Panginoon. God, pagyamanin mo pa kami, Panginoon, sa lahat ng anggulo ng buhay namin, Panginoon. In the name of Jesus, we ask all these things, Panginoon. Minsan pa, ingatan mo kami, Panginoon, sa kanya-kanya naming tahanan, Panginoon. At ibalik mo kami muli sa darating na gawain, Panginoon. At matagumpay pa, Panginoon, ang mga layon niyo sa amin dito sa lugar ng Bahrain, Panginoon. Muli namin tinatas sa iyo, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, na laging ligtas, Panginoon. Lagi, Panginoon, Lord Jesus, God, mayamang bansa, Panginoon. Laging ang Lord God, hallelujah, kami, Panginoon, ay malaya sa bansang ito. In the name of Jesus, once again, victory upon victory we declare, Panginoon. Maraming pong salamat, O God. Tinatas ka namin sinasamba sa pangalan mo, God. In Jesus'
bless.